Inaanyahan ko po ang lahat na tayo magsitayo
Tayo po'y sama-samang magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Ayan, napakadami po nating dapat ipagpasalamat sa ating Diyos. Amen po ba? Sa Amen. kabila po ng mga nangyayari sa ating paligid at sa mga malalayong dako po. Patuloy po nating nararanasan ang pag-ibig, ang kabutihan, ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa umaga po na to, patuloy nating itaas at dakilain ang pangalan ng ating nag-iisang buhay at dakilang Diyos. Amen po? Sige po, bigyan natin ng pinakamalakas na papuri ang ating Diyos. Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Dakila ka, O Diyos. Hallelujah! Church, tayo po yung aawit ng isang bagong awitin ngayong umagang ito. Ito po is composition po. At nagmula po ito sa Isaiah chapter 40 verse
23 hanggang 31. This song reminds us po that God is all powerful. Amen? That He is our source of strength and He is our refuge. No matter po yung circumstances or trials ni pinagdadaanan po natin, we always assure na makakatagpo po tayo ng safety and confidence po sa ating Panginoon. Katulad nga po ng sinabi doon sa awitin, katulad po ng lakas ng isang agila, God will strengthen us to keep us going. So kaya po tayo nakapagpapatuloy dahil po sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? So muli po tayong umawit, samahan niyo po kami. Bagamat ito po isang bagong awitin, namnamin po natin yung mga salita ng awitin ito, na nawa yung mga letra ng awitin ito magbigay ng kapurihan at kaluguran sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! papupurihan, pangalan mo'y isisigaw. Ikaw ay papupurihan, pangalan mo'y isisigaw. Ikaw ay papupurihan, maghari ka, O Diyos, magpakailanman. Tulad ng agila, kami iyong pinalalakas sa gitna ng unos. Ikaw ang aming sandigan, sa iyong mga kamay kami ay ligtas. Salamat, Panginoon, salamat, Panginoon. Tulad ng agila, kami iyong pinalalakas sa gitna ng unos. Ikaw ang aming sandigan, sa iyong mga kamay kami
except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide,
'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise. We pour out a praise. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise. We pour out a praise. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise to you only. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. Sing praises. Let's worship our God. Hallelujah, Jesus. The highest praises, Panginoon, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri ng iyong mga anak. Lahat ng pagsamba, pasasalamat sa iyo lamang, Panginoon, dahil ikaw lamang ang karapat dapat sa lahat ng ito. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, sambahin ka ng iyong mga anak. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Palakpakan po muli natin ang ating Diyos na buhay. Great is our Lord. Amen. Sino po dito makakapagsabi talaga na sa buhay niya, kayang-kaya niyang i-declare how great is our God? Meron ba? No? Purihin po muli natin ang Panginoon. We can all now be seated, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, yung papuri po sa ating Diyos. Sapagkat kung napansin niyo po yung ating pong second song na inawi, natatandaan niyo po ba yung title? Ano yung title nun? Ikaw ay walang katulad. Praise God. Alam niyo po kung bakit. Iyan po ay song composition po ni Brother Wilson. And then yung music po ay inarrange ng ating music team sa pangunguna po ni Brother Tim. So papuri po sa Panginoon. Alam niyo po iyan yung ating isa sa gusto mangyari, that we will really be able to produce our own worship songs. Amen? No? Kaya kung meron po sa inyo, meron kayong mga awit na inilagay sa puso nyo ng Panginoon na isulat nyo, pwede nyo po yung isubmit sa ating worship team. Nakakatawa po na ang Panginoon ay talagang kumikilos, nagpaparanas ng mga bagong bagay sa Kanya pong iglesia. Amen? Sa pagpapatuloy po ng ating gawain ngayong umagang ito, katulad po ng mga inawi natin, how great is our God. Ikaw ang nagpapalakas sa akin. I just wanted to share with you, mga kapatid, yung sinasabi po sa John chapter 16, verse 33. Ano po ang sinasabi doon? These things I have spoken to you, that in
that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. No? Basahin ko lang po sa Tagalog. Kung meron po kayong Bible, buksan niyo po yung Bible nyo. Sa John chapter 16 verse 33, ang sinasabi po, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Napakaganda po ng mensahe o katuruan ng ating Panginoon, na talagang sinasabi niya na hindi naman po talaga mawawala ang kapighatian, ang problema, ang karamdaman, ang conflict sa mundong ito. Actually, it is an assurance that the Lord is telling each and every one of us. No? Imagine, sinasabi niya to sa kanyang mga disciple, kasama mo si Jesus, and yet ang pinapaalala niya sa atin sa mundong ito, no? You will experience tribulation. Yung term pa na ginamit, tribulation, parang talagang napakabigat, napakalaking mga pagsubok ang darating sa ating mga buhay. Hindi po natin yan maiiwasan sa mundong ito because we are living in a broken world. Amen? Kung naalala niyo po yung preaching ni Brother Bebong last Sunday, talaga makikita natin yung the Beatitudes. Wala ka naman nabasa doon na mapalad ang pinagpapala ng Diyos kasi pagpapalain pa siya ng Diyos. Hindi, blessed are those who mourn. Blessed are those who being persecuted in my name. Nakita natin, kasi talagang hindi po ito mawawala sa atin, mga kapatid. Pero ang tunay pong source ng peace, yung lasting peace, hindi po yan makikita sa absence ng conflict. Hindi po yan, yung kapayapaan, masasabi mo lang na may kapayapaan ka kapag everything goes well sa buhay natin. Pag wala kang karamdaman, yung business mo, very successful, yung trabaho mo, tuloy-tuloy yung promotion mo. Sa pag-aaral mo, di ka bumabagsak. Yung relasyon mo sa family mo, everything is going okay. Hindi po yun ang tunay na kahulugan ng kapayapaan, kundi ang tunay na kahulugan ng kapayapaan ay yung pagiging spiritually connected po natin sa Panginoon. Amen? At ang sabi po dun sa huli, sabi diyan, I have overcome the world. Sabi niya, napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Ibig sabihin po nun, ultimate victory. Sa Greek word, root word daw po na ginamit sa overcome is nikos o victory. Ang ibig sabihin daw po nito, permanent, continuous triumph over sin, brokenness, and despair. So, ibig sabihin, yung pagtatagumpay po ng ating Panginoong sa Kristo sa mundong ito, hindi lamang po iyon one time. Na, ibig sabihin, hindi lang nung oras na yon, kung hindi, panghabang buhay na po ito. Kaya napakahalaga po ng pagiging connected natin sa ating Diyos. At kaugnay po ito doon sa ating patuloy na pagkakaroon ng pananampalataya doon sa natapos na gawa ng ating Panginoong Kristo, na yung katagumpayan po na dinideklara niya dito, na napagtagumpayan ko na ang mundong ito, ito po yung sinisignify nung kanyang pagparito, nung kanyang pagkamatay para sa ating mga kasalanan at yung kanyang muling pagkabuhay. And that signifies His victory over this world, over the power of sin. Kaya po napakahalaga, na sa tuwing gagawin po natin ito, katulad po ng sinasabi sa unang Korinto, chapter 11, verse 23, at sa mga sumusunod na talata, ang sabi doon, ang sino man po sa atin tumatanggap ng ostyang ito at ng sarong ito na hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. Amen? Kaya ang tagubilin po doon na every time that we receive this bread or ito pong ostya na ito at itong saro na ito na sumisimbolo sa banal na dugo at katawan ng ating Panginoong Kristo, marapat lamang po na buo sa ating puso ang ating pananampalataya doon sa kaligtasan na nagmumula lamang sa natapos na gawa ng ating Panginoong Kristo. Amen? Malinaw po ba? At kasama doon yung pagtatagumpay ng ating Panginoong Kristo sa lahat ng pagsubok na pwede po nating makaharap sa mundong ito. Amen? Ang pangako po sa atin ng Panginoon ay magandang kinabukasan. Naniniwala po tayo doon. Napakaganda ng plano sa atin ng Panginoong Kristo. Pero katulad po ng kanya mismong sinabi, in this world,
you will face tribulation. No, habang dinadala niya tayo doon sa magandang plano niya sa atin, hindi po mawawala ang pagsubok, hindi mawawala ang kabiguan, hindi mawawala ang karamdaman. No? Kaya ang mahalaga, huwag tayong mawala. Huwag mawala yung connection natin sa Panginoon. And this is what we are doing every time that we celebrate ito pong Lord's Supper. Every time that we do this, lagi po natin tandaan, ano man po yung sitwasyon ng ating mga buhay, sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo at sa pananampalataya natin doon sa natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, tayo man na nakay Kristo na ay matagumpay na. Amen? No, we are victorious because we have a great and awesome and mighty God. Amen? Sige po, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng ostia at ng sarong ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito patuloy namin itinataas ang iyong banal at dakilang pangalan o Diyos. Ama, sa umagang ito, patuloy po namin idinideklara sa pamamagitan po ng pagtanggap namin ng ostia na sumisimbolo sa iyong banal na katawan at ng sarong ito na sumisimbolo sa iyong dakil at banal na dugo na nakapaglilinis ng aming mga kasalanan o Diyos. Makakita niyo po nawa ang aming mga puso na buong-buong nananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo na siya lamang ang tanging daan patungo sa aming Ama sa langit. Ama, sa umagang ito, siyasatin mong mabuti ang aming mga buhay, ang aming mga puso. Nawa matagpuan mo po na kami ay tunay na kumikilala sa iyo, na walang iba kaming sasambahin at kikilalanin na Diyos, kundi ikaw lamang ang aming Panginoong Jesucristo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, muli po namin ibinabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pasasalamat dahil walang ibang karapat dapat tumanggap ng mga bagay na ito, Diyos. At sa pagtanggap namin ito, Panginoon, kasama po dito yung aming pagdedeklara ng aming pananabik sa iyong muling pagbabalik upang kami isama sa iyong kaharian sa langit. Muli, maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ngayon, pakilanman. Amen at amen. Pwede na po nating i-take ang ostia at ang sarong ito. Muli po natin ibalik ang pinakamataas na pagpuri sa ating Panginoong Jesucristo at patuloy po nating ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Good morning po mga kapatid. Good po ba ang morning natin? Are you blessed? Last week ay tinalakay natin yung pagiging mapalad. Tama po ba? Sino po sa atin ang mapalad? Amen. No? Ang pinaka-great blessing mga kapatid sa buhay natin ay hindi yung mga material na bagay, kundi yung malaman natin na tayo ay minahal, pinatawad, at iniingatan ng ating Diyos. Amen po ba? No, yung topic natin last Sunday ay ito ay kausap ni Jesus yung kanyang mga disciples. Tama po ba? Tama po mga kapatid na nabasa po ba natin yun? No? Kung titingnan po natin, yung mapalad daw yung mga tao na pine-persecute dahil sa pagsunod nila sa Panginoon. So, masasabi po ba natin mapalad? No, kung tayo ay nasa posisyon. So, sa atin po ito isinasabi bilang mga tagasunod at naniniwala sa ating Panginoon ay applicable po ito sa ating lahat. Amen po. Yun ay kung kinikilala natin yung ating sarili na tayo ay disipulo ng ating Panginoon. Kasi magiging mahirap yung mga bagay na ito kung pipiliin lang natin yung mga bagay na dapat nating sundin dun sa mga pinapagawa sa atin ng ating Diyos. Pero lahat po ng ito po yung nais ng Panginoon na maging laman ng puso natin.
no, na kung paano niya sinabi yung mga bagay na ito sa kanyang mga disipulo, ay ganun din po natin ito tatanggapin. Amen po ba mga kapatid? No, mapalad daw po na yung mga tao na ang pagtitiwala ay nilalaan lamang sa Diyos. Tama po ba mga kapatid? Na yung kanyang pagtitiwala ay sa Panginoon lang nakukuha. No? Na mga kapatid, kung lagi po natin aalalahanin na tayo po ay may Diyos na nagmamahal, umiibig, nagpatawad, at nag-iingat sa atin, magagawa po natin yung mga bagay na sinabi ni Jesus na yan. No, kapag time na tayo ay pinapersecute dahil sa pagsunod natin sa nais ng Panginoon, makikita natin, okay lang dahil may Diyos na nagmamahal sa akin, may Diyos na nag-iingat sa akin, may Diyos na nagpatawad sa akin. Amen mga kapatid? No, kung may yung time na tayo ay nagkukulang, yung time na parang hindi natin alam yung dapat nating gawin, lagi nating maaalala na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid, na siya talaga yung magpo-provide ng mga pangangailangan natin. Kung tayo po ay talagang nagsisik yung hunger and thirst natin sa righteousness dun sa word ng Panginoon, ay naipapamuhay natin. No? Na aware tayo na dapat pinapakain natin yung ating espiritu ng mga salita ng Diyos. Ay hindi tayo mangangamba sa araw-araw na ginagawa po natin. Amen mga kapatid? So pagpapatuloy po natin yung pag-aaral sa Sermon on the Mount, na kung saan ay dito ay tinuturuan ng Panginoong Jesus yung kanyang mga disipulo. Amen? So tayo po ba today ay willing na matuto? No? So yun naman po yung nais ng Panginoon sa atin. Lahat ng mga naririnig natin sa Kanya, lahat ng mga binibigay niya sa atin, hindi lamang ito maging karunungan o kaalaman sa atin, kundi ito yung maging buhay at pagsunod natin sa Panginoon. Kasi ito naman po yung importante Yung makita o ma-apply natin sa buhay natin yung mga bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. Amen? Kasi mawawalan po ito ng kabuluhan kung hindi naman po ito makikita sa buhay natin. Yung mga bagay na tinuturo ng Panginoon. So yung topic po natin today is about ang tunay na pagsunod sa Diyos. No? Samahan niyo po ako sa pagbabasa sa Matthew 5 verses 17 to 20. Sabi po dito, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa sa kaliit-liitang bahagi nito. At kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So mamaya po mga kapatid, isa-isahin po natin ano ba yung pinatutungkulan ni Jesus sa mga sinabi niya po na ito. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Dear Heavenly Father, we thank you Lord sa time na pinagkaloob niyo po sa amin sa oras na ito, na kami po ay dinala niyo dito sa lugar na ito. Lord, we believe that this is not an accident na nandito po kami ngayon, nakikinig ng inyong salita. Lord, dalangin po namin na open niyo po yung heart namin, Panginoon, at kumilos po ang banal na Espiritu sa buhay po namin, na lahat po ng aming matututunan, hindi lamang po ito maging karunungan o kaalaman sa amin, kundi ito po yung maging buhay namin, Panginoon, na sa pamamagitan nito ay maluwalhati at madakila ang inyong pangalan, na makita ng mga taong nakapaligid sa amin that we are your disciples, Panginoon, na kami po ay nagmamahalan, kami po ay umiibig sa inyo, Panginoon, kami po ay sumusunod sa inyo, Panginoon, sa nais nyo ipagawa nyo po sa amin. Lord, we entrust to you everything. We love you. Ito pa ang sinasama dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po sa verse 17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa
ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin iyon. No, nung sinabi po ni Jesus na tuparin, ito po ay, ang ibig niya pong sabihin ay naparito siya para tapusin ang trabaho, hindi para sirain ito. No, kaya po dito sinasabi na huwag ninyong akalain. So meron pong misconception yung mga tao, yung mga disciple na naparito si Jesus para i-abolish yung kautusan. Pero hindi po yun yung sinabi ni Jesus. No, hindi siya naparito para i-abolish yung kautusan, kundi i-fulfill po. Kundi ito pa rin yung kautusan ng Panginoon. Amen po, nasusundan po natin mga kapatid. No? Ano ba yung kautusan? Ano ba yung kautusan na tinutukoy dito ni Jesus? No, ito ang mga utos, ritual, at batas na ibinigay ng Diyos sa mga taga-Israelita sa Lumang Tipan. So in the Old Testament po, ito po yung kumakatawan po dun sa mga utos, ritual, batas na ibinigay po ng Diyos sa bayan ng Israel. Old Testament po, no? Ano pa? Yung sa Ten Commandments po, yung binigay po ng Diyos kay Moises para ibigay sa bayan ng Israel, no? Ang mga batas sa pagkain, yung mga dapat na hindi kainin, yung mga dapat na mga marurumi na dapat hindi hinahawakan ng mga tao. Ano pa po? Kung paano sasamba. So, iyan po yung mga kautusan na ibinigay po ng Diyos sa sangkatauhan, kung paano po siya dapat sambahin. No? At ang pag-aalay ng mga hayop para matakpan ang kanilang mga kasalanan. So, marami pa po, mga kapatid. Maraming kautusan ang ibinigay ang Panginoon noong Old Testament, no? Noong unang panahon. No? So, bakit sinabi ni Jesus na naparito siya para tuparin yung mga kautusan na ito, no? Unang-una po, mga kapatid, dahil hindi po kaya ng tao. Tama po ba? Meron po ba sa atin na lahat ng kautusan na yon ay nakasunod tayo, no? Bakit kailangan ng kautusan? Kung tayo po sa sarili natin, kung tatanungin tayo, bakit nga ba kailangan ng kautusan? No, naisip po ba natin 'yan? Bakit kailangan ng kautusan kung hindi naman natin masusunod? Di ba? No, ang purpose po ng law, ng kautusan ay para maipakita yung standard ng Panginoon. Kung ano talaga yung pamantayan at kaluwalhatian ng Panginoon. Di ba? Sa magkaroon din talaga ng order. Kasi kung walang kautusan, kung walang law, ay kung ano na lang yung maibigan ng tao. Kaya nga nagkaroon ng kautusan kasi sobrang sama na ng tao. Ginagawa na nila yung maibigan nila. Tama po ba, mga kapatid? Nung Old Testament ay talagang lumaganap ang kasamaan ng tao. Kaya ibinaba po itong kautusan na to. Para magkaroon ng order, makita nila ano yung standard ng Panginoon. Ano yung nais ng Panginoon na ipinamumuhay ng mga tao. Tama po ba, mga kapatid? Dito man sa atin, sa lungsod natin, may mga ordinansa, may mga, ano nga tawag doon? Ayun, ordinance, no? May mga bagay na ipinapatupad para may order ang lahat. May ordinance na bawal yung pipe, open pipe, kasi syempre nakakabulaho. No? Pero kung hindi susundan itong kautusan na ito or hindi mawala ng bisa itong kautusan na to, ay hindi masusunod yung purpose ng kautusan na to. Tama po ba? Magiging maingay pa din. Tama po. Kaya kapag may law, may kautusan, dapat hindi po ito binabali. Tama po ba? Kasi kapag binali natin yung kautusan, lahat ng kautusan ay mababali na natin. No? Kaya ang kautusan ay hindi po inilagay para ma-please yung tao, kundi ma-please ang Panginoon. Amen? Kasi yung standard po na ito ay hindi standard ng tao. Kaya po may mga sa paggawa po ng ordinansa or ng mga batas, meron po yung mga reading, may ano pa yan, dumadaan pa yan sa mga face pa po yan. No, hindi yan agad ina-approve.
Kasi titingnan kung may mga matatamaan, may mga ibang sektor na matatamaan kapag pinatupad itong batas na ito. No? So, nandiyan po ang kautusan para magkaroon ng order. Para maipakita sa Biblia po, para maipakita talaga yung kaluwalhatian ng Panginoon. Na hindi talaga umabot ang tao sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. May kaluwalhatian po ang Diyos. Tama po ba mga kapatid? May standard. No, kapag po tayo ay hindi nakasunod dun sa standard na yun, ay hindi tayo umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So kaya po, naparito ang Panginoong Hesus hindi para i-abolish yung kautusan, kundi para tuparin dahil hindi po natin ito kaya. Lahat po tayo ay nagkasala. Amen? Sabi po sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. No, dahil po sa ating pagsuway sa kautusan, nagkaroon ng kasalanan. Kasi kung hindi po natin nasunod ang kautusan, tayo po ay, anong tawag doon? Nagkasala. Tama po ba? Kapag hindi po natin nasunod yung kautusan, tayo po ay nagkakasala. At ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. No? Dahil may paglabag po sa kautusan, nagkaroon tayo ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, tayo po ay namatay. No? Tulad po ni Eva at Adan, di ba ang utos sa kanila, pwede nyo kainin ng lahat, wag lang yung bunga nagbibigay ng karunungan. Dahil kayo ay magiging parang tao, parang Diyos na nakakaalam ng tama at mali. Yun yung inutos ng Panginoon. Anggara isipin na kung ano pa talaga yung pinag-uutos, yun pa talaga yung sinusuway. Ano? Tama po ba? Kung ano pa yung nagbabawal, yun pa yung ginagawa. Bakit kaya ganun? Ano? May nakalagay na dyan, no jaywalking, nakamamatay. Meron nga, nakamamatay, tas doon pa rin talaga, tatawid. Bawal magtapon ng basura. O doon pa talaga ilalagay yung basura. Bakit kaya ganun, mga kapatid? No? Ang hirap talaga makasunod doon sa kautusan. Tama po ba? So lahat po tayo ay nagkasala. Sino po ba sa atin ang hindi nagkasala? So lahat po tayo aminado na nagkakasala. Lahat po tayo ay hindi nakasunod sa kautusan. Tama po ba mga kapatid? So lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo nagkasala. Sabi po sa Romans 3:10-12, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. No? Ang lahat daw po ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Walang umabot sa pamantayan, walang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po, ang Panginoong Hesus ang magpupulfill ng kautusan na ito dahil hindi po natin kaya. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Sabi po sa James 2:10-11, ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan, sapagkat ang Diyos na nagsabing, huwag kang mangangalunya, ay siya ring nagsabing, huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. No? Kaya wala tayong maipagmamalaki, no? Lahat tayo makasalanan talaga. Hindi natin pwedeng sabihin na mas makasalanan yan kaysa sa akin. Kasi ako nagsisimba ako Kasi ako nag-attend ako ng cell group Nag-attend ako ng mga Bible study, nagpe-prayer meeting ako. So hindi natin pwedeng sabihin yun. Lahat po tayo ay nagkasala. Lahat po tayo ay hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama pa mga kapatid? Hindi natin pwedeng sabihin, mas mabuti ako kaysa sa kapwa natin. Naging mabuti lang tayo dahil sa Panginoon. Tinuri tayong banal dahil kay Kristo. Dahil hindi nga po natin kaya makasunod sa kautusan Tama po mga kapatid. Mga kapatid, hindi po natin pinag-uusapan dito yung kaligtasan Ito po ay tunay na yung pagsunod po sa ating Diyos. No?
Yung pagsunod po natin sa kautusan ng Panginoon. No, hindi natin sinusunod ito para tayo ay maligtas, kundi tayo ay ligtas na. Ito po ay bunga ng banal na Espiritu po na nasa sa atin. Mamaya po, makikita natin kung ano po ibig sabihin yan. Kung bakit sinabi ni Jesus na kung tayo ay susunod na tulad ng mga pariseo, ay hindi tayo makakaabot sa kaharian ng Panginoon. No? Amen? Tuloy po natin mga kapatid. Pwede natin sabihin, hindi naman ako magnanakaw eh. So, ibig sabihin ay nasusunod ko yung kautusan. Tama po. Hindi nga tayo nagnanakaw, pero natutulog naman tayo sa oras ng trabaho natin. Meron po ba sa atin ganun, mga kapatid? Hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo akyat bahay. Di ba? Hindi tayo bulgar na nagnanakaw, pero natutulog naman tayo sa oras ng trabaho. Magkamukha lang po yan, mga kapatid. Ano? Tama po ba? No? Hindi nga tayo nangangaliwa. No? Kaso panay naman tayo nood ng mga nagsasayaw na babae sa TikTok, sa Facebook. Same lang din yun, mga kapatid. No? Kaya hindi natin mahuhusgahan yung ibang tao, no? Nahuhusgahan natin na base sa kung sino tayo. Amen, mga kapatid. Kung minsan kung bakit ayaw din sumama ng mga tao nasa paligid natin kasi baka mahuhusgahan ako eh. Kumbaga ganun yung mga naging maling kaisipan. 'Di ba? Pero kasi 'di ba ang mga pariseo ganyan din ang sinabi kay Jesus eh. Bakit kaya si Jesus ay sumasama sa mga tax collector? Ba makasalanan 'yon? Ha? Mga pariseo, mga judgmental eh. No? Lagi nilang ikinukumpara yung sarili nila sa iba. Ay, mas mabuti ako kaysa sa iba. Tama po ba mga kapatid? Nakukuha po natin yung point. No? Lahat po tayo nagkasala. Lahat po tayo hindi nakasunod. No? Wala po tayong maipagmamalaki. Hindi natin pwede na tayo ay mas malinis kaysa sa ibang tao dahil lang sa ginagawa natin. No? Amen mga kapatid? Bakit kailangan tuparin ni Jesus ang kautusan? Dahil hindi po natin talaga kaya. Hindi po natin perfectly nasunod yung kautusan. Ang sabi po, kapag sumuway ka sa isa, sinuway mo na ang lahat. No? Pero tanging si Jesus lamang po ang perfect na nakasunod sa kautusan. Siya po ay hindi nagkasala. Amen? Sabi po sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. No, sa kanyang pagtupad ng kautusan, hindi siya nagkasala. Sabi po sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring ng makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So, naging matuwid lang po tayo dahil kay Kristo. No? Sa Kanyang pagsunod po, sabi po dito, sa Kanyang pagsunod ay siya po ay hindi nagkasala. Ngunit alang-alang daw po sa atin siya ay tinuring makasalanan. Amen? No? Sabi po sa Matthew 5:17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. No? So hindi mga kapatid, wag po natin mapagkamalian na si Jesus naman yung tumupad sa kautusan eh. Baka pwede na maging pasis ito para gawin ko na yung maibigan ko, yung mga kasalanan. Pwede ko na sigurong hindi sumunod. Since hindi ko naman talaga nasusunod. Hindi po yun mga kapatid. No? Dahil po tayo ay binago na ng Panginoon, dahil ang banal na Espiritu po ay nasa sa atin, na siyang tumutulong sa atin para ma-overcome natin ang kasalanan, ay mapapagtagumpayan po natin ito, mga kapatid. Dahil kung hindi po naparito si Jesus Christ sa sanlibutan, ay talagang wala tayong chance na masunod yung kautusan na ito. Pero dahil naparito siya para sa atin, ay tayo po ay victorious na. Amen? No? Hindi passes mga kapatid na sinave naman ako ng Panginoon, pwede ko na gawin lahat ng maibigan ko. Kasala na ako.
Kasi si Jesus naman yung tumupad ng kautusan eh. Yung mga bagay na hindi ko kaya, siya naman yung tumupad nun eh. Tama po ba mga kapatid? So hindi po ito passes, no? Sa halip, siya po ay nag-set ng example na dapat po nating sundin. Ulitin ko po mga kapatid, nung sinasabi niya po itong mga aral na ito, kausap niya po ay ang kanyang mga disciple. Amen? Sabi po sa 1 Peter 2:21-22, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkakatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. So nag-set po ang Panginoong Jesus ng example para meron po tayong tularan. No? Siya po ay hindi nagkasala. Hindi siya nagsinungaling kailanman. Amen? So, dahil nag-set ang Panginoon ng example at iyon yung standard ng Diyos, ay iyon po yung dapat nating sundin, lakaran at ipamuhay. Amen po mga kapatid? No? Sabi po sa Romans 13:8-10, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Ang mga utos na gaya ng huwag kang magangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasa ang maangkin ang pag-aari ng iba, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Mga kapatid, sinama po ito sa isang salita, love. Ganun po tayo inibig ng Panginoon. Tayo po ay hindi umabot sa pamantayan, sa kaluwalhatian. Pero dahil po sa pag-ibig ng Diyos, siya po ang tumupad ng mga ito. Amen? Tuloy po tayo mga kapatid. Sabi po sa Matthew 5:18-19, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpapawalang bisa sa kaliliitang bahagi nito at magtuturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin, iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. So, ini-encourage pa nga po ni Jesus na magturo tayo ng kautusan. Sabi niya nga po, hindi siya pumarito para i-abolish, para alisin, kundi para tuparin. No? Sabi nga po, yung kudlit o tuldok dapat ay hindi maalis. No? Hindi po natin binabaliwala ang kautusan. Hindi po natin isinasantabi ang kautusan. No? Our obedience should not be selective. Tama po mga kapatid, hindi po, ang pagsunod po natin, ang tunay na pagsunod natin sa Panginoon, hindi po siya selective, na kung ano lang yung gusto natin, ay yun lang yung susundin natin. Tama po, na kapag ang pinag-uusapan ay blessing, ay sige, sunod ako. Pero kapag kami pinapagawa na ang Diyos, ay sige, pass na muna ako dyan. No? Our obedience should not be selective, mga kapatid. No? Sabi nga po, kapag susunod tayo, sundin natin lahat. Hindi lang yung gusto lang nating sundin. Why? Kasi nga may standard ang Panginoon. No? May order ang Panginoon. Sabi po sa Matthew 22:34-40, ito po yung time na yung Pariseo ay talagang humahanap sila ng butas para makipagdebate kay Jesus, maipamuka sa mga tao na mali si Jesus, ganyan. No? Nung time na pala na yun, uso na rin yung debate. No? At malungkot dahil maraming mga churches ganyan eh. No? Nangyayari talaga na kami yung tama, kayo yung mali, dapat kami yung sinusundan nyo, ganyan.
na nung time din pala ni Jesus ay may mga ganun ding pangyayari, no? No, dapat hindi po ganun yung nangyayari. Dapat po tayo ay nag-iibigan at sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa story na to, no? Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. So dahil magaling si Jesus, magaling siya sa sagot, dahil yung wisdom niya ay nagmumula sa Diyos, ay napatahimik niya yung mga Saduseo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. So ito pong nagtanong na ito ay dalubhasa sa kautusan. Kumbaga expert. Alam niya ang ano yung word na yun? Yung pasikot-sikot. Yan, thank you. Pasikot-sikot sa kautusan. Alam niya kung ano yung mga sagot sa mga katanungan, no? Kung baga expert nga siya pagdating doon. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. So dahil ang dami nga pong kautusan, sinamap na lang po sa dalawa, no? Ibigin daw po natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Kaya mga kapatid, yung totoong pagsunod, yung obedience natin ay hindi po siya selective. Dapat po buo. Ano ibig sabihin ng buo? Hindi siya impartial, di ba? Hindi siya yung may area lang, ganyan. Hindi siya part by part, kundi buong puso po natin, buong kaluluwa at buong pag-iisip, no? Example mga kapatid, sa mga desisyon natin sa buhay, no? Paano ba natin naipapakita na iniibig natin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip, no? Lord, magbabasa na ba ako ng salita mo o manunod muna ako ng TikTok, ng Facebook o ng YouTube or maglalaro muna ako ng ML saka na lang ako magde-devote ng time? No? Sa mga ganong simple decision ng buhay natin, naipapakita ba natin na we love God with all our heart? So, napapaisip po ba tayo? Kasi tayo yung mas nakakilala sa sarili natin eh. Hindi ko pwedeng sabihin na, ay si Kuya Will, naglalaro lang yan ng ML eh. Hindi ko pwedeng sabihin yun. Kasi tayo po yung mas nakakakilala. Tayo po ang may relasyon sa Diyos. Tayo po yung mas nakakaalam, higit na nakakaalam kung ano yung status ng relasyon natin sa Diyos. No? Sa mga simple decision, paano pa pag mga big decision ng buhay natin? No? Tatanggapin ko po ba itong trabaho na ito? Maapektuhan, no, yung paglilingkod ko sa inyo. Or madami ako maisa sa alang-alang. So sa mga decision po natin sa buhay, dito po natin maipapakita kung gaano ba natin talaga iniibig ang Panginoon ng buong puso, no? Loving someone with your whole heart, mind and soul means dedicating our entire and undivided being. No? Yung pag-ibig na po natin sa Panginoon ay ng buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa ay iniibig natin siya ng buong pagkatao po natin. No? Hindi po siya undivided. Ay, Lord, itong area lang to ng buhay ko, yung kaya kong ibigay sa inyo, isurrender sa inyo. Itong part na to, wag muna. Kaya ko pa to i-handle. Di ba? Ano po yung sinabi sa Beatitude? Mapalad ang tao na sa Panginoon nagtitiwala, umaasa. Tama? No? Mapalad. Pero kung divided po yung ating surrender sa Panginoon, Lord, huwag niyo muna pakialaman tong area ng buhay ko na to. Kaya ko naman eh. Kaya ko naman solusyonan. Pero po,
pinadali na po no? No? Kumbaga para mas madali po natin maintindihan, ay ibinuod po ito sa dalawang kautusan. Ibigin daw po natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. No? Sa mga iniisip na po natin, mga kapatid, gaano ba natin na ipapakita ang pag-ibig natin sa Diyos? Sa mga pangarap po natin, included po ba ang Panginoon? Sa mga plano po natin sa buhay, included po ba ang Panginoon? Sa lahat po ng mga pinagkakabalahan at ginagawa natin, kasama po ba ang Diyos sa lahat ng yan? No? Tuloy po natin, mga kapatid. Matthew 5:20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. No? Kaya po yung title po ng ating pinag-aaralan ngayon ay tunay na pagsunod. Kasi may tunay at saka may pakitang tao lang na pagsunod. No? Madali kasi mag-pretend na tayo ay sumusunod, pero makikita talaga yung tunay na pagsunod. Amen? No? Siya sinasabi ni Jesus, kung yung pagsunod po natin ay tulad ng mga tagapagturo at ng mga pariseo, na kung saan ay sila ay mga pakitang tao lamang, hindi po tayo makaka-enter sa kaharian ng langit. Amen? Bakit? Ang totoong tumanggap sa Panginoon ay dapat merong transformation. Tama? May nababago sa buhay po natin. Tama po ba, mga kapatid? Na yung dati natin ginagawa, unti-unti nawawala na yun at pinapalitan na po yun ng bago. Yung pasok sa standard ng Panginoon, sa principles ng Panginoon. May transformation po dapat na nangyayari. Amen? Na hindi lang natin ginagawa yung isang bagay na pagsunod para lang maipakita natin sa ibang tao na mas mabuti ako kaysa sa iyo. Dahil ganun po ang kaisipan ng mga pariseo. Amen, mga kapatid? Gising pa po ba? Pagsunod sa kalooban ng Diyos, no? Ito po ay katunayan ng pagmamahal at relasyon natin sa Kanya. Ang pagsunod ay hindi isang mabigat na obligasyon, kundi ito po ay kusang loob, no? Ng pagpapahayag ng pagmamahal natin sa Panginoon na ating Diyos. Ito po ay kusang loob. Ito po yung katunayan na mahal po natin ang Panginoon. Kaya po tayo sumusunod. Hindi po tayo sumusunod para tayo ay maligtas. Ulitin ko po. Sumusunod tayo dahil mahal natin ang Diyos. Ito po yung nagpapatunay na tayo po ay may relasyon sa Kanya. Tulad po ng relasyon natin sa mga anak natin. O anak sa magulang. Bakit natin sinusunod yung magulang natin? Kasi mahal natin sila. Ayaw natin sila masaktan. Dahil nire-respeto natin sila. Yung mga asawa natin, bakit natin sinusunod? Kasi mahal natin sila. Ayaw natin sila masaktan. Amen? Gayun din po, mga kapatid, na sa pagsunod po natin, dito po natin na ipapakita kung gaano po natin iniibig ang Panginoon. Sabi po ng John 14:15, kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. No? Kung mahal po natin ang Panginoon, tutuparin po natin ang kalooban niya, ang mga nais niyang ipagawa sa atin. Amen? Diyan pa po ba tayo, mga kapatid? Sino po ba dito nagmamahal sa Diyos? No, lahat po tayo ay nagmamahal sa Diyos. At susundin po natin ang kautosang pinapagawa niya po sa atin. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Love your neighbor as you love yourself. Mahalin daw po natin yung kapwa natin tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kung gaano po natin iniingatan, kung gaano po natin pinagtatanggol, kung gaano po natin nire-respeto ang sarili natin, ganun din po yung maipakita natin sa kapwa natin. Amen? Kung ayaw natin na nagugutom tayo, huwag din nating hayaan na magutom yung kapwa natin. Tama? Kung ayaw natin na may nagagalit sa atin, ganun din po natin ingatan yung relasyon natin sa kapwa natin. Na hindi tayo nagiging dahilan para mag-cause ng galit yung ibang tao sa kapwa natin. No? In short term, wag po tayong maging bunga ng tsismisan. Amen?
Amen po ba, mga kapatid? No? Number 2 po, ito po ay patunay ng bagong pagkatao. No? Yung pagsunod po natin, ito po ay bunga ng ating pagkatao. Sino po ba dito binago na ng Diyos? No? Unti-unti binabago tayo ng Diyos. Sabi nga po, binabago niya tayo araw-araw. Yung kinakanta po natin, hindi lang po yun kanta. Kumbaga, declaration natin yon na tayo ay binabago ng Diyos araw-araw. Gusto po ba natin yan, mga kapatid? Na araw-araw tayo po ay binabago ng Diyos. Kung tayo po ay mainitin ng ulo, no? Kung tayo po ay masama ugali, unti-unti po yan binabago na po ng Panginoon. Kahit sa mga simpleng bagay, kung dati po hindi po tayo nakakakilala sa Diyos, ang dami po natin bisyo, unti-unti po nawawala na po yan. Na kung paano po tayo magsalita, nababago na po yan. Amen? Kung tayo po ay laging galit, ngayon ay puro pag-ibig at pagmamahal na po yung lumalabas sa ating bibig. Amen? Sabi po sa 1 John 2:3, nalalaman nating nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. So maipapakita po natin, mga kapatid, na tunay ang Diyos natin kung nakikita po ito sa ating mga buhay. Dahil ang tunay na Diyos, ito po yung Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Amen? No? Kung tunay po yung Diyos na sinasamba natin, mababago po tayo. Hindi pwedeng hindi mabago. No? Unless, hindi talaga siya yung naghahari sa buhay natin. Unless, hindi talaga natin siya genuinely tinanggap. Kaya po merong tunay na pagsamba at hindi tunay na pagsamba. Kaya nga po sabi ni Jesus, kung ang pagsamba nyo o ang pagsunod nyo ay tulad ng mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kingdom. Hindi tayo makakapasok sa kaharian. Amen? Dahil ang tunay na pagsunod po ay meron talagang transformation sa buhay. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. Yung lumang pagkatao natin, mga kapatid, ay nawala na. Pinalitan na po na ito ng bagong pagkatao ng Panginoong Jesucristo. Amen? So, sabihin nyo nga po sa katabi nyo, bago ka na. At patuloy kang binabago ng Diyos. Amen? Pwede po ba natin sabihin sa sarili natin, bago na ako. At patuloy akong babaguhin ng Diyos. No? Yun ang gagaling talaga sa puso. Na magkaroon talaga tayo ng puso, Lord, baguhin mo ako. No? Gusto po ba natin magbago? Gusto po ba natin na makalakad talaga sa kalooban ng Diyos? Doon sa standard ng Diyos. Doon sa nais ng Diyos sa buhay natin. Amen? Number 3 po, ito po ay bunga ng tunay ng pananampalataya. Kung tunay po ang ating pananampalataya, ay susundin po natin ang kautusan. No? John 15:5, ako ang puno ng uwas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng marami. So ito po ay bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil po, nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nasa sa atin na po ang banal na spirito. At yung bunga ng banal na spirito po, iyon yung nakikita sa ating buhay. Ano po ba yun? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. So nakikita po yung bunga na ito ng banal na spirito sa buhay po natin, mga kapatid. No? Ang pagsunod po natin, ito po ay ebidensya na tayo ay nakakabit kay Kristo. Rooted po tayo kay Kristo. Tama po ba? Sabi nga po, makikilala ang puno sa pamamagitan ng bunga. No? Nakakita na po ba kayo ng ng mangga na namunga ng langka? Hindi, di ba? So malalaman natin na itong puno na ito ay mangga kung ito ay namumunga ng mangga. Tama po? So gayon din po tayo, mga kapatid. Kung tunay po ang ating pananampalataya, makikita po sa atin yung bunga. Amen? Tuloy po natin, mga kapatid. Puso po ang tinitignan ng Diyos. Hindi lang yung panglabas na kilos natin.
Tama? Sabi po sa 1 Samuel 16:7, sapagkat ang Panginoon ay hindi tumitingin gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. No, kaya hinalintulad niya, kaya in-example niya yung mga Pariseo, tagapagturo ng kautusan eh. Kasi nga, nais nila na gumawa ng isang bagay para lang makita sila ng ibang tao. Kundi hindi talaga to nagbubukas sa kanilang puso na ginagawa nila yung isang bagay dahil sa Panginoon, kundi ginagawa nila isang bagay para sa tao. Kaya nga po sabi ko kanina, yung batas ay yung kautusan, hindi para ma-please yung tao, kundi ma-please ang Panginoon. No? Hindi natin i-bend yung law. Para lang ma-please yung tao. Kasi kapag kaya pala nating hindi sundin yung ano pa yung hindi kaya nating, ano pa yung masusunod natin, kayang-kaya naman pala nating i-bend yung kautusan. So hindi po gano'n, no? So nandiyan po ang kautusan para sa maipakita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. No? Hindi lang para ma-please yung tao. Kasi po ginagawa natin to, ulitin ko nga po, dahil ito yung pag-ibig natin sa Diyos. Ito yung pagmamahal natin. Ito yung bunga ng banal na espiritu na nasa sa atin po, mga kapatid. No? Tuloy po natin. Ang mga Pariseo, sila ay seryoso sa pagpapatupad ng kautusan, di ba? Pagdating sa pag-giving, ayan, kailangan nakakasunod yung mga tao, kung saan sasamba, di ba? Nandun sila lagi sa temple, yung araw ng pagsamba, di ba? Uy, di ba, Sabbath day, kailangan walang ginagawa ang mga tao. Ano sila eh? Very sumusunod talaga sila dun sa Pero, wala sa puso nila yung pagsunod. No? Sabi po sa Matthew 23, verse 27 to 28, kahabag-habag kayo, mga takapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi. Magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno ng pagkukunwari at kasamaan. No? Ganyan po sinabi ni Kristo. Yung mga salitang iyan. No? Yung hypocrisy po, mga kapatid, ayaw po yan ng Diyos. Yes, ginagawa natin yung isang bagay, kaya lang hindi talaga nagmumula sa ating puso. Ang Diyos po ay tumitingin sa puso natin, mga kapatid. So wag din po natin mapagkamalian. Ang Diyos naman ay tumitingin sa ating puso ay wag na lang hindi na kumbaga, sabi nga po, kung ano yung laman ng puso, yun yung lalabas. Tama po ba, mga kapatid? Ay, hindi na lang ako sisimba, hindi na lang ako aaten kasi ang Diyos naman ay nakatingin sa aking puso, kami naman ng one-on-one na lang. Di ba? Paano na yung sinasabi ng pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yes, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Kaso may kasunod Sana kung yun lang yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaso, kailangan accountable tayo sa kapwa natin. Kailangan mahal po natin yung kapwa natin. Amen? No? We make time, we make effort. Para masunod yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Hindi sa sarili nating kakayahan, kundi sa tulong ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Again, sinasabi ko mga kapatid, hindi natin ginagawa isang bagay para tayo ay maligtas. Ito po ay bunga ng banal na Espiritu na nasa sa atin. No? Hindi po natin ginagawa ito para tayo ay bless. Dahil blessed na tayo, dahil nasa atin si Kristo. Amen? Kasi minsan, ang napapagkamalian natin ay sige, magbibigay ako kasi lalo pa akong pagbibigyan ng Panginoon. Ganun. Hindi mo bibigay ka kasi binigyan ka na ng Panginoon. Nagmula yan sa Panginoon. Amen? Isusurrender mo ang lahat kasi alam mo, hindi naman yan galing sa iyo. Dahil galing yan sa Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Na wala talaga tayong maipagmamalaki sa ating sarili. Kaya ako dumadanas ng ganito kasi ang galing-galing ko.
Kasi nagpuyat ako. Kasi naging busy ako. Hindi po, yan mga kapatid. Ang tinitingnan ng Diyos, ano yung heart natin sa lahat po ng ating ginagawa? Mamahalin natin yung kapwa natin para ba maging pakitang tao tayo? Ang babala nga ni Jesus, iwasan natin yung mga, nagbabala siya na iwasan natin yung mga mapagkunwari na magbibihis ng maganda, pero yung intention naman, yung motibo naman ay hindi maganda. Di ba mga kapatid? So, yung pagsunod po natin, ito po ay dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon, mga kapatid. No? At nakikita po talaga kung ano talaga yung nilalaman ng ating mga puso. So, ngayon po, ngayong oras na tayo po ay tumayo, tingnan po natin yung ating sarili. Ano ba yung nilalaman ng puso ko pagdating sa pagsunod sa Panginoon? Talaga bang lahat ng area ng buhay ko ay hinahayaan ko na ang Diyos ang kumilos? Or selective lang yung pagsunod ko sa Kanya? Kasi po tayo yung mas nakakakilala sa sarili natin eh. Tayo po yung mas nakakaalam sa araw-araw na ginagawa natin. Sa mga decision natin. No, kapag tayo po ay mag-isa na lang, kasama po natin yung mga kaibigan natin, or nasan man tayo, tayo po yung mas nakakaalam ng sarili natin. Talaga bang nasusunod ko yung pinapagawa ng Panginoon? Iniibig ko ba siya ng buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa? Iniibig ko ba yung kapwa ko tulad ng pag-ibig ko sa aking sarili? Mga kapatid, ang tunay na pagsunod sa Diyos, hindi po siya selective. Hindi lang kung ano yung gusto natin, hindi lang yung kung ano yung pasok dun sa standard natin, or yun lang yung pasok dun sa time natin. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, siya yung maging first priority natin. Kapag sinabi kasing wool, siya yung priority natin. Tama po mga kapatid? Kung tayo ay may iniibig din na kapwa natin, ano ba yung mararanasan niya, ano ba yung mararamdaman niya kung yung pag-ibig niya ay partial, hindi buo. So tayo po yung nakakaalam kung ano yung estado ng relasyon natin sa Diyos. Gaano ba natin siya iniibig? Gaano ba tayo naglalaan ng oras? Gaano ba natin siya sinusunod? Tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, sa revelation na binigay niyo po sa amin. Lord, salamat sa pagtupad ng kautusan dahil hindi po namin ito kaya. Hindi po namin ito nasunod. Wala pong umabot sa kaluwalhatian niyo. Pero dahil sa inyong pag-ibig, nararanasan po namin ang kabutihan niyo sa buhay po namin, Panginoon. Lord, ayaw po namin na magpatuloy kami sa buhay na paulit-ulit lang, cycle lang, na magagawa namin yung kautusan mo, pero sa mga susunod na araw ay hindi na naman. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Holy Spirit, kayo po yung mag-control ng buhay namin, yung pag-iisip namin, kung paano po kami mag-iisip, kung paano po kami magsasalita, kung paano po kami gagawa, Panginoon. Kayo po yung maghahari sa buhay po namin, Panginoon. Lord, inaamin po namin, hindi po namin ito kaya sa aming sarili. Kaya po kami ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. Kayo po yung makakatulong sa amin for us to be able na ma-overcome yung mga bagay na ito, Panginoon. Lord, kayo po yung nakakakita ng lalaman ng mga puso ng bawat isa po sa amin. May mga pusong nasaktan, may mga puso na may galit, may mga puso na nahihirapang sumunod sa inyo, Panginoon. Hipuin niyo po yung puso namin, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba at lumalapit sa inyo. Alam po namin, Panginoon, na ikaw yung Diyos na kaya magbago ng buhay ng tao.
Kung yung puso po namin ay nagmamatigas, Lord, kaya niyo po itong palambutin. Ang tanging nais lamang po namin ay masunod ang kalooban niyo po sa buhay po namin, Panginoon. Tanggalin niyo po, ano man pong uri ng pride sa puso po ng bawat isa, Lord. Ano man pong uri ng pagmamataas, ano man pong uri ng pagtingin namin sa sarili, kundi ang tingnan po namin si Kristo na siyang nagbago po sa amin, Panginoon. Salamat dahil sa pagtupad ni Kristo sa kautusan. Nararanasan po namin, Panginoon, ang inyong presensya. Nararanasan po namin ang inyong kabutihan. Nararanasan po namin ang inyong pagsama. Salamat po sa inyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Maghari ka po sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, tunay nga po na kulang ang bawat salita. Di po namin kayang i-describe kung gaano kakabuti, Panginoon. Kaya po, Panginoon, ngayon po, inaalay po namin yung buhay po namin sa inyo. Sa bawat pangarap, sa bawat mga iniisip, sa bawat plano, Panginoon, let your will be done sa buhay po namin, Panginoon. Not our will, Lord, but your will be done. Just want, Lord, to obey. Kaya po kami ay magtitiwala sa inyo, Panginoon. Kami po ay sasamba sa inyo, Panginoon. Muli po, Panginoon, maraming salamat. Tunay nga po na ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagdakila dahil ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang sinasamot dinadalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Amen. Sige po, isang nga po malakas na palakpak para sa ating Diyos. Purihin po natin siya sa pagkabahagi po ng kanyang salita ngayong umagang ito. Muli, tayo po'y umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! papupurihan. Maghari ka, O Diyos, magpakailanman. Tulad ng agila, kami iyong pinalalakas sa gitna ng unos. Ikaw ang aming sandigan, sa iyong mga kamay kami ay ligtas. Salamat, Panginoon, ikaw ay walang katulad.
mo'y isisigaw, ikaw ay papupurihan. Pangalan mo'y isisigaw, ikaw ay papupurihan. Pangalan mo'y isisigaw, ikaw ay papupurihan. Maghari ka, O Diyos, magpakailanman. Tulad ng agila, kami iyong pinalalakas. Sa gitna ng unos, ikaw ang aming sandigan. Sa iyong mga kamay, kami ay ligtas. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tulad ng agila, kami iyong pinalalakas. Sa gitna ng unos, ikaw ang aming sandigan. Sa iyong mga kamay, kami ay ligtas. Salamat, Panginoon. Ikaw ay walang katulad. Ikaw ay walang katulad. Ikaw ay walang katulad. Amen. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon Diyos na walang katulad. Yan, pwede nyo na po yung i-download sa Spotify at sa YouTube. Pwede na ba? Hindi pa po pala. I-re-record pa daw po nila. No? Papuri po sa ating Diyos sa napakagandang awiting ibinigay niya. No? Of course, for His benefit and glory naman po yun, mga kapatid. Ano? Nakakatawa lang na, is this the first time ba na meron tayong, no, hindi, pero hindi pa. No, hindi ko kasi alam eh. Pero again, I'm just overwhelmed na talagang the Lord is doing something new, no, bago. Laging panibago yung pinaparanas niya sa ating mga buhay. Amen. No, napakaganda po ng awitin na yan. Siguro one Sunday, ite-testimony ni Brother Wilson kung bakit paano niya naisulat yung lyrics ng awitin na to. No? Ano ba yung pinagdaanan mo, kapatid? Ngayon na ba? Ha? So, kung gusto niyo pong magpa-autograph mamaya kay Brother Wilson, wag niyo pong gagawin. Bawal po yan. So, Diyos po ang papuri. Alam niyo po, before that as well, of course, I praise the Lord. We praise the Lord for everyone's generosity. Kung mapapansin niyo po, no, may mga bago tayong speakers. No? Sarap ba? Masarap ba yung bago nating sound dito sa loob ng worship hall? Ito po ay dahil doon sa inyong generosity at sa patuloy po na pagbabahagi ng inyong pagpapala, no, doon sa iglesia. At marami pa po nangyayari. No? Nandiyan po yung ating ministry sa fisheries. So every Wednesday and Friday, may mga volunteers po tayo. And because of our generosity, nagagamit po natin yan para masuportahan po yung misyon ng Panginoon. Ano? Kaya yung mga offerings and tithes po na patuloy nyo pong ibinibigay faithfully, nakakatulong po talaga yan sa gawain at misyon ng Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. And we still, alam nyo po, nakikita pa rin namin, no, ang Panginoon bago matapos ang taon na to, madami siyang bagong kaluluwang dadalhin sa kanyang kingdom. No, na marami tayong panibagong kaluluwa na kasama nating magpupuri at sasamba sa hindi nagbabagong ating Diyos. Amen? No? Ngayong umagang ito, mga kapatid, muli, pinagpatuloy po ni Brother Jonas yung Sermon on the Mount. Ito po yung pagkakataon na kung saan ay ginawa ng ating Panginoong Kristo yung pagtuturo, no, doon sa senaryo na ito. At yung pagtuturo po niyang ito, kasama niya dito yung kanyang mga apostol at yung mas marami pang kanyang mga tagasunod. No, napakaganda po ng mga itinuro dito ng Panginoon. At ang gusto po namin na talagang asahan natin na may mga pagbabago at mga bagong aral na ipakikita at ipararanas po sa atin ng Panginoon. Hindi po ito dahil alam ko na to eh, nabasa ko na to eh. No, the Beatitudes, alam ko na yan. Kabisado na ka ni Brother Wilson eh. No, when we were sharing yesterday during our cell group, pero na-amaze siya. Sabi niya, I'm amazed pa din eh. Ganun pala, ang dami pa rin palang
magagandang bagay na kahit napakinggan ko na, ay laging may panibagong pinapaalala at tinuturo sa atin ng Panginoon. Ano? And this time, as we go doon sa bawat katuruan po na ito, ng Sermon on the Mount, asahan po natin na may mga magagandang bagong bagay na ipapakita sa atin ng Panginoon. Katulad po ngayong umaga, no, napakaganda po ng reminder na wala po tayong kakayahan. Actually, hindi naman po nagbabago ang Diyos eh. Galit siya sa kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ganun pa rin naman. Kaya nga dahil sa dakila niyang pag-ibig, siya na mismo ang gumawa ng solusyon. No? Ibinigay niya si Kristo para si Kristo na walang kasalanan. Dahil iniisa sa atin, wala pong makakapasa doon sa requirement ng Panginoon eh. Na kailangan masunod mo yung kanyang mga utos. Dahil lahat tayo, sabi nga nung Romans 3:23, diba? Lahat tayo ay nagkulang. Lahat tayo hindi aabot sa pamantayan ng ating Diyos. Pero ganun na lamang yung pag-ibig niya na binigay niya si Kristo. Na siya ang tumupad. No? Siya lamang yung nakagawa na hindi nabuhay siya sa mundong ito bilang tao na hindi nagkaroon ng pagkakasala dahil doon, no? Dahil doon ay kinalugdan siya ng Diyos. Kaya yung tayo po, kaya kailangan natin si Kristo eh. Because every time that our Father in heaven look at us, nakikita niya si Kristo sa ating buhay. At naaalala niya na perpekto yung si Kristo na nasa ating buhay. Amen? Yun eh. Kaya ang sabi doon, yung mga magaganda pong bagay na makikita sa ating buhay, hindi yun gagawin natin. Katulad ng emphasis ni Brother Jonas kanina, hindi yun yung dahilan para tayo maligtas. Kundi yun yung patotoo na tayo ay binabago na patuloy ng ating Panginoong Jesucristo. At ito yung patotoo ng ating pananampalataya kay Kristo. Amen? Kay Jesucristo. No? Kaya tingnan natin, sabi nga niya, hindi naman natin pwedeng i-judge ang isa't isa. Ikaw at ang Panginoon lamang. No? Kaya when we assess ourselves, talaga bang minamahal ko ang ating Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kaisipan, ng buong pag-iisip? No? Siguro yes. Pero sabi nga niya yung ikalawa, do you love your neighbor as how you love yourself? No? So tayo po yung mag-a-assess nun sa ating mga sarili. At gayon din yung mga susunod po nating topic. No? Napakaganda po nito. Ito po ay ituturo natin. Ito po ay pag-aaralan natin. Hindi para timbangin ang isa't isa, kundi para muling mapakita sa atin ng Panginoon, anak, no, na kung tayo kanyang tunay na mga disciples, ito po dapat yung nagmamanifest sa ating mga buhay. No? So let us all be excited, mga kapatid, sa mga parating na linggo as we go through the Sermon of the Mount series na bahagi pa din po ng ating magiging connected, yung pag-aabay natin at yung pamumunga natin para kay Kristo ngayong taong ito. Amen? So muli po, baunin natin ang mayamang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Baunin natin yung kanyang masaganang pag-iingat sa buong linggong darating sa Kanya, na makapagbibigay ng mga bagay na higit pa sa kaya nating isipin o hilingin man sa Kanya, na dakila at makapangyarihan. Ibalik natin ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba ngayon at magpakailan pa man. Amen, amen, and amen. Mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. And next week, may fellowship po ang women next week. Ayan. Thank you, Sister Ann, sa pag-remind. God bless everyone. Ingat po.